Top 5 news this very historic week in the Philippines, February 22 to 28. Number 5, mga salita ni former President Rodrigo Duterte kabilang sa ebidensya sa mga kaso niyang crimes against humanity sa International Criminal Court. I'm sure marami pa sa atin nakakaalala sa mga public statements ni Duterte nung panahon ng war on drugs niya. So no qualms about killing killers. Yes, of course. I must admit that I have killed. When I said I'll stop criminality, I'll stop criminality. And if I have to kill you, I will kill you. Kasama ang mga to sa inargue ng prosecution na patunay na si Duterte ay isang indirect co-perpetrator ng sistematikong pagpatay ng mga tao. Indirect co-perpetrator means hindi siya ang mismong bumarel or pumaslang sa mga tao pero sa kanya nanggaling ang utos o motibo. Buwelta ng defense sa pangunguna ng abogadong si Nicholas Kaufman, may mga pagkakataon ding sinabi ni Duterte na dapat sumunod sa rule of law ang mga pulis at iba pang alagad ng batas kundi ay paparusahan sila. Point of argument din ang salitang neutralize. May pinanghahawakan ang prosecution na narco list that included Leyte Mayor Rolando Espinosa and Ozamis Mayor Reynaldo Paruhinog. Sabi ng defense, open to interpretation daw ang paggamit ni Duterte ng neutralize ukol sa drug suspects. Pero sagot ng prosecution, base raw sa narco list, considered lang na neutralized ang targets pagpatay na, gaya ni na Espinosa at Paruhinog. Number 4, wala raw direct link ang mga salita ni Duterte sa mga pagpatay sa drug war, sabi ng defense. Sabi ni Kaufman, hindi raw na-establish ng prosecution na may causal link o na ang mga salita at polisiya ni Duterte ang sanhi ng drug war killings. Hindi naman daw porke sinabi ni Duterte sa pulpito ay matik na may mamamatay maya-maya. Halimbawa, doon daw kasi sa kill list, 4,817 ang nakalistang target, pero ang napatay lang ay 248. Kung yan daw ang titingnan, sabi ni Kaufman, edi 5% lang ang chance na mapatay ang kahit sinong kasama sa narco list. Dagdag niya, subjectively defined subgroup lang daw yung mga biktima ng drug war, kumbaga random and not systematic that they would qualify as crimes against humanity. There is no smoking gun in this case. And that is not for want of a desperate attempt to find one on the part of the prosecution, with all their leading questions when they interviewed their criminal cooperating witnesses. But experts like Ros Tugade and Nery Colmenares pointed out na may malinaw na pattern yung mga pagpatay at may utos talagang namutawi mula kay Duterte. So in the elements of crimes, if you read there in the text, it says, any civilian population. The word any there is not accidental. Any civilian population means any one part of the population. Number 3, sadyang mga mahihirap ang tinarget sa drug war kasi wala silang kakayahang maghabla para panagutin ang killers. Yan ayon sa mga insider witnesses ng prosecution na pamilyar sa marching orders ng pulisya during the drug war. Sabi ni prosecution trial lawyer Edward Jeremy sa korte, may isang witness na nagsabing binilinan daw sila na mahihirap ang targetin sa Oplan Tokhang para hindi sila makapagdemanda o makapagsampa ng kaso. Masakit itong pakinggan para sa mga naulila ng drug war victims na yung ilan ay naroon mismo sa gallery para saksihan ng proceedings. Dagok na nga yung absence si Duterte sa pre-trial kasi kasama sana sa hustisya yung makita siyang humaharap sa mga akusasyon sa kanya. Pero insulto raw sa mga biktima yung tingnan sila bilang maliit at baliwalang bilang ng defense counsel ni Duterte. Nakikita po namin na talagang minaliit po ang aming pagkatao. Kung baga, parang niwalang halaga yung aming mga mahal sa buhay. Sinasabi na numero lang. Reminder, confirmation of charges ang proceedings na to. Ang kailangan lang patunayan ng prosecution ay may substantial grounds to believe na may sala si Duterte at magpapatuloy na ang kaso sa trial proper. We expect the pre-trial chamber's decision within 60 days. Number 2, this week was the 40th anniversary of People Power at yung opposition ay hindi nagkasundo kung paano to i-commemorate. So nagdaos sila ng magkahiwalay na demonstrations. On one hand, yung Trillion Peso March Movement o TPPM na composed of civil society and religious groups, Liberal Party at Akbayan sa People Power Monument. On the other were progressive left-wing groups sa EDSA Shrine. Ang main difference nila ay yung left-wing groups lang ang nananawagan para sa isang transition council, meaning tanggalin pareho ang presidente at vice-presidente sa pwesto. Generally, ayaw ng mga kabilang sa TPPM na patalsikin si President Marcos because it would bump up VP Sara Duterte to the presidency.
Meanwhile, radio silence naman from Malacanang. Mahirap nga naman for Marcos to say anything about the uprising that kicked out his dictator father noong 1986. So hindi na lang siya nagsalita at all gaya ng 2024 at 2025. Number 1. Unfinished business ang people power, sabi ni Cardinal Ambo David. And we'd like to add, Duterte's free trial at the ICC shows what we Filipinos have so far been unable to do. And that is panugutin ang mga pinuno nating nagkasala sa bayan. Ang main reklamo natin sa legacy ng people power ay 40 years na pero ang sama pa rin ng lagay ng bansa. Nakabalik sa poder ang pamilya ng diktador nang hindi napaparusahan sa mga kasalanan nila at hindi isinasauli ang ninakaw nila. And that is because hindi natin sila pinrosecute. Ngayon, nasa ICC si Duterte kasi walang pag-asang magkakahustisya kung local courts natin ang lilitis sa drug war killings. At without naming names, nagbabala si Cardinal Ambo na kung hindi tayo magbabago, lagot na naman tayo sa presidential election sa 2028. Kasi so far, isang miyembro ng political dynasty na may record ng korupsyon at karahasan ang llamado para sa pwesto. You know who? Kapag ang politika ay umiikot pa rin sa patronage at ayuda, kapag iilang pamilya lamang ang paulit-ulit na namumuno, kapag ang pondo ng bayan ay napupunta lang sa bulsa ng iilan, at kapag ang mahihirap ay nananatiling dehado sa hustisya, hindi pa totoong matatag ang ating demokrasya. Ayaw na nating maulit ang bangungot ng peking gyera kontra droga at madugong patayan sa ating mga kalsada ng biktima ay ang mga dukha. Ang challenge ng people power sa mga Pilipino, follow through. Parusahan ang korupsyon at ipagbawal na ang political dynasty sa gobyerno. Please download Rappler's free app for full reports and discussions on these issues. Okay, that's it. See you next week.